mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abilin. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Okay, good morning po. Mga kaibigan, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Atin pong tunghayaan ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa, maging sa ating lalawigan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon at mga nakikinig sa DWGO. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo naman po kaagad ay tutungo na po kaagad sa ating mga balitang nasyonal, kung saan ay ang mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Noynoy Aquino, missing in action na naman. At ang sa iba pang mga ulo ng ating mga balita, utos ng palasyo ang pagkakamatay ng SAP 44. At patong sa ulo ni Marwan ay 5 milyong dolyar. Hindi mapapunta sa Polen 44. At ang resignation ni Purisima ay tinanggap na ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa kabilang balita, sa balitang lokal, protesta ng mga manggagawa ng SBMA ikinasana sa araw ng Lunes. At isa pang balitang paghahatid sa huling hantungan kay P.O. Sombilya ay naging madamdamin kahapon. Ayan po mga kaibigan, sa ating nasyonal na balita, matapos magpakita ng necrological service ng SAP 44, itong si Pangulong Noynoy Aquino, pinaniwalaan namang si Pangulong Noynoy Aquino missing in action na naman umano. Tila missing in action na naman si Pangulong Benigno Aquino III matapos ang pagharap sa mga naulila sa SAP 44. Naging kapansin-pansin na tila hindi umano humarap ang Pangulo sa mga mamahayag matapos ang naging talumpati nito sa necrological service ng SAP 44, kung saan ay binatikos ang ilan sa mga naging gawi nito. Marami rin ang nagbigay ng negatibong reaksyon sa pamamagitan ng social media, kung saan ay kini-question ang naging papel ng Pangulo sa nasabing operasyon. Samantalang utos naman umano ng palasyo ang pagkamatay ng SAP 44. Ito na naman ang ilang headline ng mga balita. Kaya ang sabi nila ay tama na ang sisihan. Hindi nagustuhan ng Malacanang ang tila blame game ng mga general ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa isyu kung sino ang nagkulang sa malagim na Mamasapano incident na nagresulta sa pagkasawi ng 44 na mga miyembro ng PNP Special Action Force. Kasunod dito, ang nagkakasunod ng press conference noong Miyerkules nina AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang at PNP SAP Director Hitulio Napinas at ng PNP officers ng officer in charge na Deputy Director General Leonardo Espina. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sani Coloma, sa halip na magsagutan at mga tuwiran sa publiko ay dapat mas palawigin pa ang mga nabanggit na opisyal ang pambansang interes. Hindi anya nakakatulong sa ngayon ang
magsagutan at katwiran dahil mataas ang emosyon ng mamamayan sa sinapit sa SAP 44. Nangyari ito sa kamay ng mga rebuilding Moro Islamic Liberation Front. Sa halip na makapagpahupa ng damdamin ay maaaring makasira pa ang sagutan ng mga opisyal na ito sa itinatakbo ng investigasyon sa naganap na malagim na insidente. Yan po mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Samantalang patong naman sa ulo ni Marwan ay umaabot ng 5 milyong dolyar na reward. Subalit di umano ito mapapunta sa Fallen 44. Hindi kasama sa hatian sa reward ng reward money ang Special Action Force ng Philippine National Police o sino pa mang alagad ng batas na nakapatay sa teroristang bomber na si alias Marwan. Ito ang nilinaw kahapon ni dating PNP at dating Senador Panfilo Lacson sa harap ng mga mungkahing ibigay na lamang sa pamilya ng mga napatay ng SAP ang reward na nakapatong sa ulo ni Marwan. 5 milyong dolyar ang alok ng gobyerno ng Amerika para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Marwan na suspect din sa malagim na Bali bombing sa Indonesia. Ayon kay Lacson, batay sa prosesong sinunod, ang reward ay mapapunta sa informant na nakapagbigay ng tamang impormasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Marwan. Trabaho naman talaga anya ng mga alagad ng batas ang manghuli o mag-neutralize sa mga wanted person na may reward man ito o wala. Gayunman, ayon kay Lacson, lahat ng maaaring itulong sa mga naiiwang pamilya ng SAP 44 ng SAP 44 Commandos ay dapat huwag itigil ang anumang grupo, gobyerno man o pribadong sektor, dahil makatwiran lamang na ibigay ang angkop at nararapat na tulong sa mga naulila na mga ito. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal na atin po ngayong tinutunghayan. Samantalang resignation naman ni Purisima, tinanggap na ni Pangulong Noynoy Aquino. Tuluyan nang nagbitiw sa pwesto si Philippine National Police Director General Alan Purisima. Ayon sa source, tinanggap na umano ni Pangulong Bigdig Noynoy Aquino ang pagbitiw ng suspendidong general. Gayunman, kapwa ayaw pa itong kumpirmahin ni Communication Secretary Sunny Columa at PNP spokesperson Chief Superintendent Generoso Serbo. Sa sangkatutak naman na isyo ang kinakaharap ni Purisima, kung saan ay pinakahuli rito ang umano'y papel na ginampanan nito sa operasyon ng PNP. Ito yung sa PNP Special Action Force o SAP sa Maguindanao para madakip ang dalawang terorista sa kabila ng ipinataw ditong suspension ng Office of the Ombudsman. Aabot sa 44 naman ang PNP SAP ang nasawi ng maengkwentro sa operasyon ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF. Samantalang nangangailangan naman umano ng leader ng PNP na talagang tututok sa organisasyon
Pahayag ito ni PNP Officer in Charge, Deputy Director General Leonardo Espina. Ayon kay Espina, panahon na upang magtalaga ang Pangulong Aquino ng bagong PNP chief para pangasiwaan ang mahigit sa 150 na tauhan ng PNP sa harap na rin ito ng pagkakapatay sa 44 na mga SAP member. Medyo tali ayon kay Espina ay medyo tali umano siya sa kanyang tungkulin ngayon kung pwedeng yung mga normal na promotion or designation, hindi pwedeng yung discretionary lamang. Yun, medyo may kahulugan na rin ang mga binitawan ni Espina. Samantala mga kaibigan, balitang kumilik naman is election sa Abril 25, 2015. Ayan, sa April na raw ito ha. Puro at hindi ko malaman ito, urong sulong ito eh. Mayroon na naman Oktubre, ngayon sabi Oktubre, ngayon na naman ito na naman, April na naman daw. Pinagpaliban ng Commission on Election sa Abril 25, 2015 ang sangguniang kabataan eleksyon sa resolusyon ng poll body mula sa orihinal na pitsang Pebrero 21 na itinakda ang escape polls sa April 25. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, ito ay hanggat hindi pa nalagdaan ng Pangulong Noynoy Aquino ang panukalang batas na nagpapaliban sa naturang eleksyon sa Oktubre 2016. Kasabay nito, inurong din ng Comelec ang mga aktibidad para sa halalan tulad na lamang ng eleksyon period at gun ban na itinakda naman sa Marso 26 hanggang Mayo 10, 2015 at paghahain ng mga Certificate of Candidacy sa April 11, 13 at 14. Maging ang campaign period ay itinakda mula sa April 14 hanggang 23. Sa sandali namang lagdaanan ng Pangulo ang panukalang ito sa escape polls ay postponement ay inaasahang isasabay ng halalan sa barangay election sa Oktubre sa ilalim ng Section 5 ng Ombudsman Election Code. Maaaring magdesisyon ang Comelec na ipagpaliban ang eleksyon kung may seryosong sanhi tulad ng karahasan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng eleksyon na paraphernalia o records or force major at iba pa. Ito po ang pahayag ng Commission on Election. Okay, ito nang hindi natin na malaman kung talaga bang ito ba'y matutuloy sa April 25 o Oktubre sa sunod na taon. Ano mga kaibigan? Samantalang Ombudsman naman ay mayroon ng 183 milyong pork barrel na kickback ay isuli ni Jinggoy Estrada. Ito naman ay hiniling na ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan na kumpiskahin na pabor sa pamahalaan ang 183 milyon mula sa nakakulong na senador na si Senador Jinggoy Estrada na umano'y
kinita nito bilang kickback sa mga maanomalyang proyekto na pinaghinalaang nang gagaling ito sa Priority Development Assistance Fund o PDAP. Ayon kay Assistant Ombudsman Asriman Rapanan, layunin ng kanilang inihain na motion ay upang matiyak ang na maibalik sa pamahalaan ang pera sa oras na mapatunayan na guilty itong si Senador Jinggoy Estrada. Si Estrada ay kasalukuyan ngayong nakadetini sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, bunsod ng ikinaharap nitong kasong plunder sa Sandigang Bayan. Ayan po mga kaibigan ng ating mga kaganapan sa nasyonal na balita. Samantalang balitang pulis, misis at ang kanyang kalaguyo o lover nahuli sa akto. Halos walang mukha na maiharap sa mga opisyal ng barangay ang misis matapos ireklamo ng kanyang mister nang mahuli ito sa akto na nakipagtalik sa ibang lalaki sa loob mismo ng kanilang kwarto sa Caloocan City, Kamakalawan ng gabi. Nagtatalak pa sa barangay hall ang ginang na itinago na lamang sa pangalang Katrina nang dalhin ng mga tanod kasama ang kalaguyo nitong si alias Lando. Ayon sa mister na itinago lamang sa pangalang Chad, ay tuwing ika-15 ng buwan, lamang ng buwan lamang siya umuwi sa kanilang bahay mula sa pagtatrabaho sa Batangas para may maipapakain sa asawa at sa 3 nilang anak. At tuwing uuwi ang mister ay may napapansin itong kakaiba sa kanyang misis. Dahil upang maghinala ito sa ginang, bukod pa sa mga naririnig nitong chismis sa kanilang mga kapitbahay. Ilang gabi umanong hindi nakakatulog si mister dahil sa pag-alala na may ginagawang milagro ang kanyang asawa. Kaya kamakalawa ng gabi ay nagpasya na lamang itong sorpresahin o umuwi sa kanilang bahay sa barangay 187 ng nasabing lungsod. Dakong alas 9:30 ng gabi, pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto ay laking gulat nito nang mahuli sa akto ang misis na nakipagtalik sa ibang lalaki, dahilan upang magsisigaw ang mister hanggang sa magkagulo na nakatawag pansin naman sa mga kanilang mga kapitbahay na mabilis namang humingi ng tulong sa mga barangay tanod. Nang respondihan ay dinala ng mga ito sa ang kasama na ang mister nito, ang 3 sa barangay hall, at doon ay nagkasundo si Chad at ang kanyang misis na hindi na magsasampa ng kaso ang mister kapalit ng pagpaubaya ng babae sa pag-aaruga sa kanilang 3 anak. Kabait namang mister to. Yan po mga kaibigan ang balitang pulis. Samantalang balitang Olongapo naman tayo. Paghahatid sa huling hantungan kay P.O. Sombilla, naging madamdamin ang paghahatid sa huling hantungan ni SAP 44 P.O. John Lloyd Ribamonte Sombilla kahapon sa Santa Rita Memorial Park, Olongapo City. Sinalubong nina SBMA Chairman Roberto Garcia at ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Olongapo, bagamat bigo sila sa kanilang inaasahan na dadaluhan ni DILG Secretary Mar Rojas ang paghahatid sa libingan ni P.O. Sombilla.
Hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya Zumbilya sa pagkakapatay sa SAP 44 sa Mamasapano, Maguindanao. Samantalang protesta naman ng mga manggagawa sa SBMA ay nakakasana sa araw na ng Lunes. Ikinasana ang protesta ng mga empleyado ng Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA, sa araw ng Lunes. Napawang magsusuot ang mga ito ng armband o magtatali ng itim na tila sa kanilang mga braso. Ito'y itataon ang kilos protesta na ito sa flag ceremony upang ipabatid kay Chairman Roberto Garcia na dismayado na ang mga manggagawa sa kanyang pamamalakad, lalo na't nalalaman na ng mga manggagawa na ipagpipilitan ni Chairman Roberto Garcia na 10% lamang ang nais nilang idagdag na sweldo sa mga manggagawa. Dahil dito, magsasagawa na ng kilos protesta ang mga manggagawa ng SBMA. Yan po mga kaibigan. Ito naman, overpricing sa pamimili ng mga gamit sa barangay hall, Banikain. Wala o manong katotohanan. Mukhang magandang totoo kaya ito? Nako, sigurado to tingnan nga natin kung nako, delikado ito kapag ito'y si totoong walang katotohanan, kasi lalabas talaga ang katotohanan nito sa ating mga susunod na balita. Atin naman pong alamin itong hatid naman ni bakit hindi ka makontak itong si Mike Bertudaso ang maghahatid sa atin ngayon ng balita hinggil dito sa sinasabing hindi umano totoo na overpricing ang sinasabing overpricing dyan sa Barangay Banikain. Mike, good morning. Yes, sorry. Yes. Okay, sige, go. Yes, sorry. Tuloy pa rin ang kanilang hearing na isinampa na kaso ng Barangay Banikain Chairman Ivan Taniga laban kay Kagawad Basapa dahil sa ito pagdalo sa mga aktibidades sa barangay gaya ng flag ceremony, vision committee at iba pa. Ayon kay Kapitan Ivan Taniga na walang katotohanan ang akusasyon laban sa kanya tungkol sa pagkakasangkot nito sa overpricing sa pamimili ng mga gamit ng barangay hall. Dagdag pa niya na mga gamit at materials ay donasyon lamang at hindi fundraising para makakalikom ang pundo. Subalit lahat na inilabas ng pundo ng barangay ay nakaka-audit agad at ipandita sa lahat para walang masasabi na nagkakaroon ng anomalya. Ito si Mike Bertudaso Nagulag sa DWBO Servicio Publico. Yan po mga kaibigan ang balita itinanggi ni Barangay Chairman Tanyida na wala o manong overpricing. Mukhang imbitahan kaya natin naman itong sino to, si bata pa, para malaman din natin kung talagang ano ba talaga ang totoo. Pero mayroong lumabas na report. Minsan sa araw ng Lunes ilabas naman natin yung labas na yung report ng COA. Ang yan nga ang sinasabi nating mga kaganapan dito. At sino ba nagsasabi ng totoo ngayon nito? Ito naman sa ito naman sa ngayon mayroon pong report sa atin, bagamat mapupuntahan natin ito mga kaibigan, ay mayroong itinuturing ngayon na illegal quarry dyan sa may Naugsol, Subic, Zambales. Kagabi pa lamang ito nakarating sa atin, kaya kailangan makumpirma natin na nagkaroon na ng malaking operasyon ang illegal quarry. Pinaniwalaan umano nilang illegal quarry.
diyan sa Naugsol, Subic, Zambales, kailangan natin makuha ang mga panig ng mga lokal na pamahalaan at ng kinauukulan kung may kaukulan ba talagang permiso ang pag-akwari ngayon diyan sa barangay Naugsol, Subic, Zambales. Kailangan, bagamat hindi pa kumpirmado ang nasabing mga report na nagkaroon dakong alas 5 kaninang madaling araw ay nag-umpisa ng maghakot ng mga armorak at mga boulders ang nasabing quarry sa may Naugsol, Subic, Zambales. Hayaan nyo po at amin pong tutunguhin yan at malalaman po kagad sa lahat ng mga taga-subaybay yan. Yan po mga kaibigan ang mga balitang naihatid natin sa ating mga kababayan sa Olongapo. At tayo naman po ay pangsamantalang magpapaalam sa ating mga taga-subaybay. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Naway nasyahan kayo sa aming pinarating sa inyong mga balita mula nasyonal, provincial at lokal. Sana naman po ay patuloy kayong tumutok sa Ronda Balita sa umaga, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kaya po minsan ay hindi po na eksakto sa oras dahil sa mga report po na atin pong kinakalap. Mga kaibigan, pansamantala po ako magpapaalam at babalik po ako mamayang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Susunod na po ang programang Errol da Camisyo. At ako naman po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayo.